alpha nila na maganda rin yung naging record, not just in their previous MPL season, maski dito sa MSC, panalo pa yung mga nagiging games dito ng alpha na likely hahawakan naman na ni Sekis, no? So, nag-iba na tayo for this game. That's the only way. So, kanina nakita natin na SRG nag-assassin, they pick up the Fanny, tapos nag-akay naman yung Falcons AP Bren. Even though masakit talaga yung alpha, you could count him as a utility jungler, not as an assassin jungler type. So, ito naman yung SRG version na magpipili ka ng utility jungle against an assassin jungle. Yung masakit lang doon is masakit at nagbibigay ng true damage yung alpha. So, isa sa mga maganda dito para sa Falcons AP Bren is na wala naman yung Angela. But they still have to respect the possibility na meron pa tayo makikitang healer type na roamer for Yumes, which is tinanggal naman ng Falcons AP Bren. At parang matutunaw nga naman kasi no ang Phoveus sa isang alpha pickup, considering na kapag nahuli ang Phoveus ay talagang masasabi natin na may stun lock kahit papano ang isang alpha, pero hindi rin naman ganun katagal. So I would suggest na meron pang dagdag na lock para sa side ng SRG, pero ngayon na nagbaban sila, mukhang hindi na mahahawakan pa ni Flap TZ ang kanyang barracks. Napaka-tricky rin kasi na merong presence of the Valentina agad for SRG dito, no? Talagang secure pa kaya rito ang Falcons AP Bren nung iba pang mga tanky talaga dito or setter tanks, considering na possibility na manakaw lang yun dito ni Stormy on the Valentina, or yung mga typical ba na kino-complement sa Roger like the Florin para mas magiging ligtas lang dito at maalala yung kanilang composition, pero sila pa yung nagtanggal. Never mind. Respeto pa talaga. If ever, Cho and Alpha are actually a really good combination, so pwede ulit mag-Cho dito si Yumes, but then again, Dash ang mabibigay mo sa Phoveus. So I think yun na yung inisip talaga ng Falcons AP Bren, kaya mapapaisip dito ang SRG kung gusto pa nila gamitin yun. One thing that they can do is Kaja Valentina, the combo na hindi natin madalas nakikita, pero meron naman silang alpha na ipares with that, which those three actually deadly combination yun. Yeah, and I think the Kaja plus the alpha pa lang, yung dalawang yung pa lang, kaya na talagang pumatay. At kung sakaling mag-Ruby ang side ng SRG, ay mas lalong sasaya ang Phoveus pick na to, kaya naman Tigreal ang kanilang kinuha. May dash pa rin, pero at least may pang lockdown na karagdagan sa SRG o Selangor Red Giants. Falcons AP Bren, I would say Ruby Cho na to Sila na lang kaya. Combo yun pwede mong i-combo sa Phoveus. Masakit lang dun, wala pang Ruby history dito ang Falcons AP Bren. Cho they do para kay Ogwen, but the presence of the Tigreal, kailangan nila ng problema dito, kailangan nila ng poke. So I think they need to put the Phoveus into the EXP lane. Oh no. The Esmeralda is open. Kung sakaling sa XP lane nila ilalagay. But all close range, masaya yung Tigreal stuff. Right now, ang ganda ng drafting ng SRG. Napapaisip talaga yung Falcons AP Bren kung ano pipiliin nila dito. It's the Edith, they need the magic damage. Wow! Sila naman yung nagtamos. What a swerve! The Edith and Thamos ang magiging lock-in dito ng Falcons AP Bren. And this time, masasabi natin, secured na Roam ang Edith na to. Mukhang kinakailangan talaga rito mag-pick up ng XP laner na kayang makipagsabayan sa Thamos and sa team fights na gustong mangyari ang SRG. Wala na rin yung Terizla po kung X-Borg na lang. Wala na rin iba. Balik X-Borg na naman para sa Selangor Red Giants. At 2-2 na nga ang ating serye ngayong gabi. Super Marco on his Kalmot King mode kontra ang pinakaunang Harith ngayong araw na to. Malapit na nating malaman kung sino nga ba ang unang makakahawak ng match point of this best of 7 grand finals. Punta na tayo sa ating casters, Manjin and Chantel. Kayo na to. Parang na-reset, Chantel. Parang na-reset, best of 3 na lang ang nangyayari. So 2 wins. Makakuha na tayo ng bagong kampiyon. Ang strategy ng SRG, protect Innocent. Kaya naman, harit na kasi niya yan So yung laban doon lagi sa loob ng Zaman Force. Maaabot kaya yun ng FCAP? Kailangan madiin doon na kay Innocent, pero yung gusto din naman sanang strategy ng FCAP ay parang pwedeng sunugin dito ng X-Borg ni Cram, kasi more on melee heroes. Usually ang mga pangtapat mo dyan is isang XB na true damage against the makukunat na mga heroes. Tingnan natin kasi yung X-Borg dito ni Cram ay natalo nung unang beses niyang ginamit, pero akin na lahat nagme-make sense dito kasi ang mangyayari dito, magtatabi-tabi yung SRG,
as long na buhay si Innocent, we win. Oo. Kasi basically yun yung gagawin ng Xborg, isusok niya lang lahat ng damage. And plus, ano ka pa dito, Roger ka pa, gusto mo lumapit eh. Oo. Pag Roger ka. Saka parang problema din pala nila dito. Kanina na-counter nila yung expert ni Cram kasi meron silang pang poke doon sa Firaga Armor. Ngayon wala. Parang wala masyado. Parang Oo. naka-focus masyado doon sa pag-counter ng isang Harit with a Phobius sa Hero ni Few. Pero tignan natin. Oo nga no. Di ba? Wala ano kaya pwede pang ano nila dito, pang burn doon sa Piraga. Natalis patabain talaga nila ng super. Si Marco. Si Marco, oo. Tingnan natin, Flap TC, Vengeance coming in. Nandito si Sim. Masakit yan, pare. Masakit yan, pare. Alpha yan eh. Oo, at saka ang Alpha online yan kahit anong mangyari. Oh, first blood. Okay, Seiki. Hinahanap ngayon ni Marco si Crab. Uy! Ay, ni Kyle. Ay, Kyle. no! Oh, no! Oh, no, Kyle. Wala makukuha. Pero makukuha pa siya ni Ogwen. Ogwen, flicker in. Kulang sa kable. Okay, that's a great kill mula kay Kyle. Kahit pa paano, naibawi at na-delay ng onte. Si Seikis, level 4 pa lang si Kyle ngayon. Actually, siya pala yung na-delay. Oo, naparaanan naman. Ang ano nga lang doon is kinailangan pang gamitin yung flicker dito ni Ogwen. Pwede sana gamitin doon sa may turtle later on. Pero ang kill is a kill. At least mapantay dito yung kalamangan kanina ni si Kais versus kay Kyle TZ. Gucci pa rin. Solve pa rin, solve. Pero ako, Chantel, alam ko hindi mo magugustuhan yung tabas ng dila ko, Chantel. Sige. Pero itong lineup ng SRG, parang nag-reactor si FCAP dito. Oo nga eh. Agree ako sa'yo, parang nag-react masyado doon sa Arit. Which is kailangan mo naman talagang gawin. Kasi nga, Arit yun, one of the best Nakawalan mo eh. Oo, gold laners ngayon eh. Tingin mo ba masyadong maaga yung Pobius? Or sakto lang? Parang sakto lang eh. Parang sakto lang. Kailangan lang talaga dito is hindi masyado mabigyan ng space si Cram. Kasi si Cram kasi ang ganda din posisyon. Oo. Tingnan nyo guys, medyo na-delay. By the way, si Open na sa pag-level 4. Si Yum, si Stormy ay level 4 na. Naku! Si Q din naman nandito. So kailangan talagang maging pasok yung kung kanina connected na yung cable si Kais, dapat kay Kyle TC ganun din. Idadaan ng FCAP to sa team fight prowess nila. Pero ako masasabi ko, mas matindi ang SRG pag tabi-tabi galawan. Kumbaga ang ginawa dito ng SRG, may mala-ube strat pero walang heal. Ube na tabi-tabi, team fight, parang gano'n. Ube na damage, pero wait nga, ginamit na nga dito yung implosion, mahahatap pa palayo. Si Owen dito ay gagamit na ng kanyang pagpasok doon. Pero nga lang dalawang player, ang patay, tig-isa. Falcon CP Brennan, Selangor Red Giants. Good take. XP lane laban sa post 5. Medyo good take na. Nakapagubad ng armor doon si Owen kaya nakakuha ng magandang damage. Pero i-reset yung turtle. Pero kasi alpha to, alam mo ba minsan yung alpha na yan, kapag kalaban mo yan, hindi mo alam kung may damage o hindi, magugulat ka na lang, patay ka. Saka hindi mo alam kung makunat na ba siya. Oo. Pero para si Alpha kasi yung mga klase ng pwede mong gawing jungle na may damage at may kakunatan din taglay. Dahil na rin dun sa, parang malarubi na may damage to eh. Flap Daisy, magpa-flank dito, Cram. Kukuha ng zone. Okay, pasok ngayon si Kyle. Sino ba natin? Si Seikis. Cutthroat ka, boy! Hiwa ka, boy! Chuk-chak! Sino makuha ng retribution? Walang iba kundi si Kyle Tizi. Babanatan ngayon si Cram. Anong walang poke? Pwede naman. Banatan. Ogwen. Mauuntog. Doon lumamang ang FCAP. At kita natin ngayon na for the side of Falcon Safety Bren, hindi din sila nagpapadikta. Kung sumagot daw doon sa draft ng SRG, sila naman gagawa ng play. Kaya naman napakaganda dahil nabibigyan nila ng space ngayon si Flap TZ. Baka masira pa nga nila yung Torre dito sa baba. Ay hindi, dadating ng mga players ng SRG. 1K ang kalamangan ng FCAP. Okay na daw. Kasi sabi nga ng mga Pinoy, basta platuhin mo. Nakaplato. Nakakuha ng magandang gold ang FCAP sa laban na ito. 1K ang... Actually, 800 lang ang kanilang kalamangan. Magwa 1K. Then again, naka-ready ang SRG dito. Kung titignan mo ang pattern ng ating laban, doon sa mga nanalo yung FCAP, Chantel, lamang sila early. Pero pag nag-late game, pag alam na ng SRG yung lineup nila, 3 items na, nakikita mo talaga yung prowess ng SRG eh. May suntok talaga pabalik eh. Kumaga in Filipino, RG Boys term, may hulog. May hulog, may arit. May arit dito, may harit. May arit ang harit. Tama. MVP si Innocent yan nung huling gamit niya yan. Oh, cutthroat ka, boy. Chuk-chak. Okay. Yan na nga. Okay ha. Okay ha. Okay na tayo, guys. Okay. Naka-cutthroat na dito. Ayan na. Ayan ang fast hands. Oo, ay ganyan pala. Ganyan pala dapat. Tatlong dalirig. Pati sa minimap. Minimap, oo. Grabe yan eh, no? Oo. Ang masasabi ko dito, Chantel, kahit na nakikill dito si Cram, parang trabaho din kasi ng XP lane mamatay. Di naman ako sa negative, Chantel. Dead lane. Dead lane. Hindi naman ako sa negative, Chantel. Ano lang ako, realistic. Realistically speaking. Flicker out si Ogo na at umalis na nga doon sa kanyang robot. Sobrang fake. Save, ano lang tayo, save mode. Save mode lang, safe lang.
Kumbaga, minsan kasi sa buhay, Chantel, may mga taong risky, tapos may mga tao ding safe gumalaw. Oh, merong ibang mga practical lang talaga. Oo, practical lang talaga. So ako medyo safety ako dito, Chantel ha. Kasi kumbaga, late game ang tunay na laban ng SRG dito eh. Unlike kasi kanina, kulang yung damage output ng Bren nung nalulugi sila Kaya early. alam nila na kaya alam nila na kailangan maging aggressive sila. Eh ngayon meron eh, may onting damage dito. Alpha kasi total eh. Oo nga, kaya kailangan nila sumubsob na sumubsob. Kaya siguro nakaharang nila Falcons AP Brand kaya naman makukuha nila itong turtle sa ating laban na 4-2. Medyo lumalawak yung kalamangan dito ng Falcons AP Brand. Yun yung kinagandahan at si Flap PZ. Patalon-talon lang ba? Even si View dito yung nag-demonic force na. Gandara. Nakuha na yung Zaman Force. Yun ang kailangan mo doon. Pakuldanin mo lang yung Zaman Force. Kahit wala na yung demonic force. Nabubuyoy-buyoy na. Pasensya na guys. Kahit kasi kami dito nasa Riyadh, kami nararatel din. Napakaganda ng laban. Oo na ano din kami, kabado pende rin kasi kami dito eh. Oo. Nangyari na eh. Pero eto na nga, ate mo Chantel, goods pa rin si Super Marco dito. Looking at the items right now. Meron na siyang Wind Talker, mabubuo na yan. Ayun na, buo na yung Endless Battle. Pwede na yan 2 items na Kaya yan. lumaban. Mga ngati na si Innocent yan. Kakamot na si Innocent. Aray. Okay, dito sa may top lane, parang ang trabaho yata ni KTZ ay siya ang magtatanggal ng Firaga armor. Nakita mo yung mga cables sa Sagyo. Ang tindi, parang Attack on Titan. Oh. Ang tindi. Alam mo, usually kasi lahat na nananalo dito, blue side eh. Diba karamihan? So, first pick talaga. Oo nga, First ayan pick talaga, Sakto. Win Blue rate side, pataas. 100% win rate sa series na to. Sa series. Actually, overall, 60. Sa lahat, group stage hanggang wildcard, blue side talaga. Kaya kung gusto mo, pag rank games ka, gusto mo first pick kayo. Ang dami na kasing masyadong lason, kumbaga yung mga lason picks na overwhelm na dun sa red side. Pero kailangan blue side kapag ka 5-man kayo. Delikado kapag blue side kayo, tas lahat kayo marksman. Depende. Yun lang. Ang Experience mo na ba yun? Experience ko na yun. Yung biglang lahat nag-marksman kasi na may umagaw ng role. Umagaw eh. Tingnan natin, medyo makunan na si Flap. So yun lang yung ginagawa ni Kyle. Pinopoke niya lang si Cram. Para medyo mailang. Tsaka siguro para mabait doon yung last insanity kasi kapag ka nawala ng kanangan ng Firaga armor, parang ang pinaka-option mo na lang is umalis na or kapag feeling mo may threat, diretso last insanity. Maganda rin ang hulog ni Kyle TC dito. Hindi basta-basta yumayanig ang kanyang banig pagdating dito kay Cram. Sabi niya, sige, X-board ka lang. Papaypay ka lang naman eh. Kaya ko namang iwasan yan. So, Kyle, really setting the tempo of this game. Nasa kanya talaga yung dito eh, yung speed lang eh, no? Actually, parang sa laban natin, parang yung naging storyboard the junglers. Pero yung kita natin yung Firaga armor dito, nangat-ngat na. Kaso nangat-ngat din yung buhay din ng Flap TC, grabe na yung vengeance. And yun nandun sa may ilalim ng torrent na free hit na nga. Stormy ang mga wala doon, natuloy pa rin ang laban natin. Nasunog ni Kuya Cram! Medyo malalim ate mo Chantel, hindi pa basag yung torre doon. Nakatulong pa yung torre ng damage. But that's a 1-for-1. Tabla yung laban na yun ate Chantel kasi mage sa mage. Oo nga, at dahil dyan, kahit meron ng Lord, hindi pa yan sisimulan. Hindi pa, kalma lang, kalma. Ano muna? Anong tawag dyan? Vision lang. Vision lang. Tandaan mo, ito kasi nangyari sa game number 3, nag-adlib yung F-Cup eh. Binago nila yung galawan. Binago yung script. Sabi ni Ducky, no, we need to stick to the script. Oo. Kumanon si Ducky, we need to stick to the Mas script. maganda daw ang storyline pag lagi ka nasa script. Mag-assassin ka na kasi, Kyle. Sige coach, sige coach. Hiniling mo kasi to Kyle dati nung MPL Philippines, pag nag-assassin ka, natatalo tayo. Pero ngayon, sige na, use the assassin. Okay coach. Sabi doon ni Kyle, sige coach, paani ko na to. Paani ko na to, coach. The tempo is real. Pero eto nga, Chantel, kumukunat na naman ang SRG. Nararamdaman mo na pag eto, nag-build na ng mga armor. Ayun lang. Ayari, chikudo ka talaga dito, Tel. Tinan mo. O, kailangan lang makaburst talaga agad. If not, siguro pwedeng yung ginagawa, okay. Maganda dito yung ginagawa ni Kyle TC kasi din siya ng minion wave from time to time para nag-clear. Kailangan mag-clear lang muna. Ang daming ginagawa ni Kyle pala. Oo. Isa siyang cable man. Ini-check niya kung naka-connect na ba lahat. Konektado. Tingnan natin. Lord Dance lang muna. Kyle TC now has the purple. Tingnan nyo mabuti si Innocent ha. Poprotektahan si Innocent dito. Yayakapin ng matindi dito ng side ng SRG. Ganun na plano eh. Tingnan mo. Magla-wrap around sila sa loob ng Zaman Force. For Protect 1. Kumbaga, parang bimbap. Yung may putahin na doon sa may gitna. Okay. Kaya medyo babasok dito si Innocent. Diretso yung panga dito. Yun yung force. At nabuksan na yung pwesto. Pero may implosion para dito kay Yoms. Sa loob ng torre ate. Oh my G. Yung damage medyo masakit dito. Kaya tatlo na wala sa side ng F-Cup. Si Marco na lang maiiwan at doon lumamang ang Celamora Giants. Si Yoms lang ang nawala at buhay pa rin si Innocent. Masyadong napalalim at sabay-sabay mapapanood ang
napansin mo kanina na mayroon pang Torre sa gitna. Kanina pa talaga nababaliktad yung sitwasyon dahil yung Torre nakikisali sa teamfight. Sumasali yung Torre sa teamfight. Wala naman sa trap yan eh. O, tinan mo, pagkapasok nila, Bumabanat so. umempleusyon, tapos dumire-diretso, buhay pa pala si Cram. After the moment na yun, kaya naka-double kill pa. So ngayon, kung ikaw ang player ng Pilipinas, kailangan mo muna maging kalmado. Actually, hindi ko nga malaman kung bumabanat eh. Kung hindi man bumanat yung Torre, yung ilang kasi. Yung ilang mo kung babanat ba yung Torre. O diba, kung bumanat, di mas talo lugi. Kung hindi bumanat, nailang ka ngayon kasi may Torre pa eh. At yung sinasabi ni Manjin na ilang, parang marerestrict kung hanggang saan Yung lakad mo. yung lakad mo. Parang ano lang yan, pag may lakad ka, hindi mo alam kung hanggang saan yung budget mo. Oo, ganun. Ganun na ganun. Kumbaga, magpapalibre ka na lang. At tingnan natin. Uy, nag-concede, nag-concede. Yams. Nakita na Ogwen, pinipihan ni Ogwen. Okay, kalma Doggy. Ate mo, Chantel. Depensa lang muna para hindi sa Falcons AP Bren. Nagkaroon tayo ngayon ng low-scoring game. Kanina, yung Test of the Waters ng Game 1, action pack, 20 plus kills. Ngayon, 6-7 is the scoreline. Antik kiras na si Yams. Kunachi na talaga ang galawan dito. Hindi rin basta-basta mapapatay ang Alpha dito. Napakakunat yan, Chantel eh. Oo Pwede nga. mo kasing, yung Alpha kasi na hero na yan, Aking Blood Wings. pwede mo yung tratuhing utility assassin. Na may dami. Utility assassin nga. Hybrid yan, parang Pokemon, water type na, grass type pa, yung ganun. Sino ba mga parang ganong Pokemon? Hindi ko na alam, si Dito, lahat si Dito eh. Oo, di ba? Kasi ang nangyayari dito, pwede Hybrid, siyang hybrid. pumasok. Oo. Tapos pag pumasok siya, siya na rin yung pwedeng dumamage. Bahala na mga kasama niya kung paano follow up ang mangyayari. Kung hindi ako nagkakamali, ang binil niya dito, Warax, tas yun na, pakunat na siya. Ako na si Hybrid Man. Sabi ni Sekis, ano ba yun? Kala nyo naman ha, nire-request nyo pa kanina, magkakaya ko, hindi. May assassin pa rin. Letter A naman. Pag may espada ka, matik assassin ka eh. Letter A naman, Alpha. So, nahihirapan din sila dito sa Alpha na to eh. Makunat din yan eh. Oo, kaya siguro ginagawa din dito ng Falcons AP Bren, lalo na ni KTZ. Kanina nasa may bottom lane siya nag-clear. Pumunta siya na top lane, tapos ganun ulit yung magiging pattern nila hanggang magkaroon ulit na dito ng Lord na pwede simulan. Ang sakit na, Manjin. Bestie. Nako, paring Manjin, ang sakit na ng pakurot dito ni Innocent. Innocent, pumupompiang na, mala FPJ. Pumupompiang na, naku sakit. Figure out. Okay, nakapagmandang armor si Open dito. Tingnan natin kung mabuhay pa mukhang hindi. Yung damage shot ni Sekis na nandun. Pre-hit dito, Super Marco sa batang gilid. Wala na si Cram. Tingnan natin pumapaypay. Pero wala na rin dito si Flappy Boy. Wala na rin si Stormy. Nagkakalabanan na ngayon. Papasok ngayon si Kyle Dizzy. Pero maiwan si Super Marco. Super Marco, pinanood na yung replay. Siya lang din natira doon. Tingnan natin, Marco. Nakaboy. Oh! Kalmot ka, boy. Super Marco, pero nagkameraga armor. We alive! We alive, Ate Chantel! We alive! Oh, cable management! Sige! Ay, naku, hindi nakita Hindi si mahuli! Cram. Hindi makita si Cram! Ay! Hindi tumama! Oh! Cut road ka, boy! Nagkamali ka ng nilabasan na damo. Nagkamali ka! Hindi ka na sana lumabas, Cram! Pero lumabas ka! Kaya doon nangyari ang nangyari! Natakot bigla si Cram, nabasa niya. Don't touch the grass. Touch the grass kaya out! Umount siya doon! May kumunoy! Kaso nahuli, tinapakan mo Ang tindi ng laban. Let's watch the STC. Instant replay. Napaka-perfect kasi ng spot na rin na to para kay KTC kahit papano. Pero alam mo siya, hindi rin nakaporma si Ogwin eh. Oo. Hindi siya nakabanat. Kung nakabanat lang siya dito palagto eh. Nag-flicker out kasi agad si Ogwen na burst din siya. Ito yung kinagandahan si Super Marco. Inantay niya yung perfect timing. Pero perfect timing yata to para sa Falcons AP Bren. Galing Pero po. set up play si Ogwen na naman. Ang napatay nila. Ang napatay si KTC. Medyo lumabas yata pa rin hapat dito si Stormy. Si Kites pa rin makakakuha ng Lord. At dahil dyan, walang casualty yata. Naiwan pa si View. Akala natin lumabang. Nalilito na ako sa blue tsaka sa red. Hindi pala lamang! Hindi pala lumabang! Na-damage output lang pala! Ang hirap naman kasi kapag nasa loob ka ng Zaman Force, yun lang talaga yung strategy ng SRG. Tignan mong mabuti to. Tignan mo si Innocent. Labas mo yung Zaman Force, bestie. Nilabas ang espada. Nagdikit-dikit sila tan. Walang aalis sa Zaman Force na yan. Kumbaga sa laruan ng pambata, sa langit lupa, walang bumababa sa lupa. Lahat nasa langit. Yun ang pinaka-problema dito ng Falcons sa AP Bren eh. Naka, parang ano yata to medyo delikado sa kanila kung paano sila dedepensa. Yung kanilang minion wave nila is hindi ganun kataas. So kailangan dito maging maganda. Yung kanilang pagpwesto si Yums dito mga lahat yung buhay pa rin inhibitor nerd sa gitna ay sira na. Napakakunat, Chantel! Napakakunat! Nasa na yung damage output? Baynabanata na si Pew! Ginagawa na ni Pew lahat! Pero tinayuan lang siya! Oh no! Pew is down! No spam capabilities ngayon sa FCAP! Walang taga-ubos ng minion, Chantel! Oo, mahirap talaga para sa kanila dumepensa dito ngayon. Wala din naka-clear na minion wave. Oh no! Akala ko maliliko na yung minion doon pero dediretso pa rin dito ni KTC. May mga cables para dumepensa. Meron namang minion wave doon sa taas at itutuloy pa rin! Itutuloy pa rin, Batch!
And for the first time in the history of MLBB for the past 2-3 years, match point ang Malaysia kontra Pilipinas in a grand finals of a Canon event. Ibang klase yung pag-step up na ginawa doon ng SRG.